Basta andito mga breeding namin for the year. Ito mga babies pa lang, mga 2 months, 3 months. Basta andito mga breeding namin for the year. Ito mga babies pa lang, mga 2 months, 3 months. All hand-fed. Nilagay namin dito for them to mature. If not put them together like this na puro hand feeding, hindi na sila magbe-breed eh. So to keep them healthy, it's very then after a year or so, saka minimate namin, minibreed namin sila. All of these are this year breeding, saka meron pa sa nursery, ang dami mga hinuhugot namin. Day old pa lang, hinuhugot na namin for breeding, hand feeding. Now, I'm going to show you, maghuhugot tayo ng mga babies. Very aggressive sila. Pag may baby sila, matatapang sila. This is a baby of ng Boss Mary Eclectus, mga 1 week old. So ang pakaiba ng Eclectus, sa mga breeder nila, ang male is always green, ang female pula. Karamihan mga breeding namin ng mga Sun Conure. Ang Sun Conure ang pinakamaingay ng mga parrot. Among the parrots, itong maingay, but they're very colorful. So mabenta siya dahil sa color nila. So ito, wala pa tayo isang linggo to, like week old. So ito yung mga baby na Sun Conure. Kung nakikita ninyo, malaki yung mga butchi, yung crop kung tawagin natin. So pinapakain ng mga magulang. Kaya hinuhugot natin to para ma-hand feed, para mas matutukan at para maging tame sa mga magiging buyer nila kung sakali. Every week, nagpo-pull out kami. So, mas na day old, pinupull out na namin. So, within the week, may pull out kami ng mga sisiu. So, ang production, malaki. Ito, another bird. Ito na to, guys. Meron dito, pinakamaliit. Ngayon, ito yung nangyayari pag nagna-natural na rearing lang ang mga parents. Minsan, napapabayaan yung isa, kaya yung dalawa, mas malaki. Kaya ang ginagawa namin, hand feed namin para lahat maka-survive. Sometimes, pag inuwan naman ng magulang mag-alaga, yung maliit, nahirapan makikipag-agaw ng pagkain, namamatay sila. So, ang chances survival mas malaki kung ipo-pull out mo at yung hand feed. Dito naman ang chicks na isang gold cap conure. Medyo mas bira, may nagkakaroon ng gold cap na conure. So, nakapag-produce kami. We've been producing a lot of gold cap conure. Ito naman mga Indian ringneck. Ang Indian ringneck madali i-gender. Kasi pag nag-mature na sila, may ring ang male, ang female wala. Ito maganda, lately mga mutation lang, napakaganda. Yung mga clear tail and harlequin, marami mga new morph na lumalabas sa Indian ringneck. Yung ordinary, madali sila mag-breed kaya medyo flooded ang ordinary morph. But yung mga bagong morph, yun ang hinahanap ng mga hobby. Actually, ang parrot matibay. Napakatibay nila and magandang gawin pet dahil natetame mo, nahawakan mo, and most of the parrots talkative. Madaldal. I have one African Grey na binigay ko sa wife ko. Grabe. I think African Grey ang pinaka mas talkative na bird, na parrot. And the one I have sa bahay, kaya ng mga ringtone ng cellphone,
Kaya yan ng mga tahol, iba-ibang tono ng mga aso ko, mga maid, pangalan nila. Napakagaling magsalita ang African Grey Parrot. Andito yung Calico Macaw namin. Nakahiwalay na siya kasi malapit na sila may itlog. Nakaseparate na sila from the rest na nasa colony. So this pair very much matured and malapit na umitlog. Hopefully we can produce this year. I haven't produced any Macaw yet, and this may be our first year to produce one.